Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,933 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, yung pag-usapan po natin today ay yung kay Baste Duterte, no? Kay Baste Duterte po, no? Si Baste Duterte po ay isang mayor ng Davao City. Siyempre, as mayor, under din po siya ng DILG or Department of Interior and Local Government. So parang ang DILG, siya po ay regulator, no? Or parang regulatory body na nagre-regulate sa mga mayors at kung may mga at kung may mga masama silang ginagawa o maling ginagawa, ang DILG ang nagre-regulate. But aside from that, yung mga gobernador nila, etc. No? Pero ang Davao City ay isang ano yan parang kumbaga independent no na city, gano'n, na parang ano siya. So under niya, it's either Office of the President or the Department of Interior and Local Government. Parang ganun po, no? Aside from that, yung mga ombudsman, kasi government official. Okay? So si Baste Duterte ay unang term na nag-mayor kasi nung nakaraan, vice mayor siya ng ate niya. Okay? So, noong 2022, nag-mayor na siya. Okay? Napapabalita din po na tatakbo ito bilang senador sa 2025 at sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. Okay? So, yun po yun ha. Kaya nga naman, pero very active po siya sa Maisog Rally, yung matapang na rally. Hakbang ng mga matatapang, parang gano'n. No? So, siya po ay talagang umiikot sa bansa at pinagsisigawan talaga na there is something wrong no, with the government. Parang nagiging opposition na siya. Okay? Recently, pumunta sila sa Tacloban. No? Yung sa Tacloban na po yun, syempre, Visayas region, Visayas, ito naman ay siya sa taga Mindanao ito, Davao, no? Davao City. Tapos, nag-ano po sila, di nagsasalita siya doon, hindi po natin alam na binabaha na pala, no? Binabaha na pala ang Davao, no? Yan. Kaya Baste Duterte yari sa DILG. Yan, okay? Ang problema, as mayor, ba't ka pupunta sa ibang lugar? Kung binabaha naman ang iyong syudad, parang may nangyaring ganyan, katulad ng ganyan sa Marikina, no? Yung Ondoy, no? Ondoy, tapos yung mayor nila doon, pumunta sa ibang bansa pala. Nako po, yari ka. Ganun din po sa mangyayari dyan. Kaya yari din po, no? Talagang nasa Tacloban siya, ay mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Davao Mayor Sebastian Duterte para sa isang rally, no? Naku po, bunso dito, ang plano ng Department of Interior and Local Government na pinapangunahan o pinamumunuan ni dating mayor, dating MMDA chairperson, no, Benhur Abalos, na napapabalitan tatakbo bilang senador. Ngunit wala naman sa listahan sa mga nangunguna. Okay? Ngayon, ang sabi ng DILG, pagpapaliwanagin nila si Baste Duterte na isang mayor ng Davao City kung bakit hindi siya dapat kasuhan dahil wala ito sa kanyang nasasakupan habang binabaha ang kanyang mga kababayan. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot talagang isipin may mga ganitong mayor, no? Pero syempre, pakinggan din natin. Let's give him the benefit of the doubt, no? Kasi ayon sa DILG, nakasaad sa local government code na ang local chief executive ay dapat na sa kanyang area of responsibility para matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga constituents sa panahon ng kalamidad. Okay? O kung wala siya doon dahil mga official activities, no? Na pinapayagan ng Davao, etc., dapat nagtatalaga siya ng OIC. Automatic naman yun sana yung vice mayor, gano'n, no? Pero dapat official, something like that, no? So, ayun. Ang problema, isang malakas na flash flood, no? Isang malakas na flash flood ang tumama sa Turil, Davao City, no? Ito guys, paki-check lang, I do not know, I'm not familiar with the place.
pero ang Turil ba ay nasa Davao City. Kasi ano po yan no? Yung Davao City, iba po yung Davao Province, no? So, Davao City is under the Davao Province, pero ano nga siya, hindi siya parang in principle, technically, part siya ng Davao Province, pero ano siya no? Meron silang representative, 3 distrito yata ang Davao City, no? Something like that. So, they are being represented by congressmen, yung 3 distrito na yon, no? So, hiwalay sila sa Davao Province, no? Grabe, no? Ilang araw kasing umuulan na sa lugar, kaya binaha na sila. Kita naman sa ilang araw at video na pinost ng mga taga Tacloban City, ang mag-amang Duterte sa entablado na tila nangangampanya na. Okay? Hindi na ano yon kasi talaga naman pong nangangampanya na. Sino po bang hindi pa nangangampanya, no? Lahat naman yan ng mga politiko ay nagpe-prepare na yung mga yan. Okay? So kamakailan sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagbitiw na, no, bilang NTF Vice Chairperson at Secretary ng Department of Education na tatakbo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang 2 kapatid sa Senado sa 2025 midterm election. Yung kapatid niya si Pulong Duterte na congressman at si Sebastian Baste Duterte na isang mayor ng Davao City, no? Ito, hinihintay natin ang reaksyon ni Mayor Sebastian Duterte hinggil sa pagtungo niya sa Leyte habang binabaha ang Davao City. Wala pa yata tayo nakukuhang reaksyon. Pero kung may nakikinig sa atin, kukunin natin ang panig ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga pahayag na ganito ng Department of Interior and Local Government. Okay, yan Hindi po ba para pinipersonal din ni Benhur Abalos na tatakbo bilang senador, no? Sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas, okay? Sa hanay ng koalisyon ng National Unity Party, Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas. 4 na pala yan, no? Di ba? Ngayon, syempre, Duterte ito, no? Expect natin na lalaban ito si Duterte, no, laban sa mga mapanakop, no, mapanakop na mga birada o statements na mga ganito, no? Sige, hintayin lang po natin. Nakaka-excite na rin ang mga ganitong mga usapin dahil malapit na po ang eleksyon. Yung mga nagsasabing malayo pa ay hindi po. Nagpre-prepare na po yung mga yan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat.